what? Pilipinas, ang oras po 6:35. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi Pilipinas, ito po ang DZRH Usapang Legal kasama ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal. Ngayon po ay 25 na sa buwan ng nagmamadaling Nobyembre. At saka ngayon ay, anong araw ba ngayon? Tuesday? Bawal pa palang magtamad. Hindi pa weekend, no? Bagaman at ngayon gabi na naman, maya-maya lang ay oras na ng paghahapunan, pero bukas isa pa ring araw ng pagsusumikap. Usapang Legal. Anyway, maganda po ang ating talakayan at inaalay ko po ang ating discussion tonight para sa mga naapektuhan ng Bagyong Tino, ng Bagyong Yuan or Uwan at ng iba pang mga bagyo na nagdaan na sumira sa ating mga ari-arian, lalong-lalo na sa ating bahay kung saan nakastore, no, ang kopya ng ating mga titulo ng lupa. Dahil pag-uusapan po natin ngayon, ano ang gagawin kung nabaha, nasira o nawala, nasunog ang kopya ng titulo ng lupa. Usapang Legal. By titulo, ang sinasabi ko po, yung owner's duplicate copy, yung original ng duplicate. Hindi, ganito po kasi ang sitwasyon. Ang isa pong property kapag rehistrado or registered sa Register of Deeds, kapag may titulo, dalawa lang po ang kopya nito. No? Yung isa, yung nandun sa possession ng Register of Deeds, at yung pangalawa ay yung nandun sa may-ari ng property. Usapang Legal. Ito yung owner's duplicate copy, o owner's copy of the title, whether it is original or transfer certificate of title. Original, yung original na titulo, OTC, original original title, Original Certificate of Title. Kadalasan kapag nagbahagi-bahagi na pero hindi pa rin naman nagpapatituluhan individually, ito yung tinatawag natin na mother title. Kapag nagkaroon na ng iba, Transfer Certificate of Title, ito yung tinatawag na derivative or derivative title. Ayan. Usapang Legal. Ibig sabihin nag-ugat doon sa original. Yan, yun na po yung. Ngayon, marami pong pagkakataon na nasisira, na nawawala, nawala ang original na owner's copy, o kaya naman po ay kung hindi man nasira, inanay, inipi, nasisira ba ang pag-iniipis? Oo, kinakain ng ipis, o kaya naman po ay nasusunog, kagaya ng mga nangyari dito sa kasi marami pong mga empleyado sa amin, dito nag-iiwan ng mga kanilang mga mahahalagang dokumento sa opisina. So noong nagkasunog dito sa amin, abay marami pong nasunog din ang kopya ng kanilang title. Usapang Legal. Yung iba naman, mga nabaha, yung iba talagang nawala, hopefully hindi napunta sa mga delikadong kamay, dahil kung napunta po ito sa delikadong kamay at nagkaroon ng personal na interest, malaking problema po ito, kapag nagawan ng mga peking dokumento. Usapang Legal. Pero kung nawawala po ang title ninyo, nawala, nasira, nabaha, nasunog, ito pong episode na ito ay para sa inyo, dahil alam ko po napakarami po, ang mga nabaha, lalong-lalo na dyan sa Cebu, yung sitio Isla Verde, Villa del Rio, Barangay San Isidro and other parts of Metro Cebu. Gayon din yung mga heavily impacted areas katulad ng Negros Occidental, lalong-lalo
lalo na po sa La Castellana, sa Moises Padilla, yung iba rin po, no, dun sa Mandaue City, sa Consolacion, gayon din yung ibang parts ng Southern Leyte, yung panahon ng bagyong Tino. Nung U1, ibang 147 areas in Luzon, no, 104 areas in Bicol Region, and 61 areas in Cagayan Valley. Sila yung mga matinding, no, binaha ng bagyong Uwan. Usapang Legal. At dahil dito, chances are yung mga nag-iingat ng kanilang kopya ng titulo, no, or lalong-lalo na kung original, ay nandun sa mga bahay ninyo at binaha, no, at hindi natin na-secure. Dahil syempre kapag kapo ganyan, ano, ang priority natin is secure ang ating buhay, no. Minsan naiwan na, or kung hindi man talagang nawala lang talaga, or nabasa na, no, nag-leak, ano, hindi na natin napansin. Bagaman at hindi naman binaha ng kataasing bahay pero nag-leak, no? Dahil hindi naman po lahat sa atin ay merong vault, hindi po ba? Kapag ka po ganyan, ano nga ba ang pwede nating gawin? Usapang Legal. Feel free to share our discussion tonight, no? Para po marami po ang matulungan or matuto sa ating talakayan at least ma-prepare natin kung ano ang dapat nating gawin, no? Ito, kung alam nyo kung nabaha, no? Kung nabaha ito at nabasa at nasira na talaga, mas madali-dali po ito. No? I mean, less po yung risk, ano? Pero kung ito po nanakaw at nawala ang title ninyo, abay makinig, no? Kasi, no, napaka-urgent ng necessity ng isundin ang mga steps na ito dahil wala po kayong ibang pagdadaanan kundi ito, no? Itong tatalakayin natin tonight. Usapang Legal. Ang talakayan po natin ay hango or nakabatay sa Section 109 ng PD 1529 as amended by 11.573, no? Itong Property Registration Decree, no? Dahil sinasabi po ng batas na hindi basta-basta pwedeng mag-issue or magawan ng bagong titulo or bagong kopya ng titulo ang isang property na hindi dumadaan po sa korte, no? Napakalimitado po, no, nung administrative titling na tinatawag. Usapang Legal. Kadalasan para sa administrative titling, yung hindi na dumadaan sa korte, yun po ay patungkol doon sa mga nasira or nawala doon sa na-title, doon sa possession, no, ng Register of Deeds. Again, binanggit na po natin kanina, dadalawa lang ang original na kopya ng titulo ng bawat property or bawat rehistradong property. Una, yung nandoon sa possession ng Register of Deeds, no, kung saan doon ina-annotate din yung mga liens and ibang interest doon sa property, at yung pangalawa yung pong nasa possession ng registered owner. Kapag ka po nasa possession ng yung nasa possession ng Register of Deeds ang nawawala, ang hakbang na gagawin ay petition for reconstitution of title, no? Kasama po sa mga kinakasuhan or party sa kasong ito, no, sa petisyon ay yung Register of Deeds. Kapag ka naman po ang kopya ng title na nawawala ay yung owner's copy, ibig pong sabihin intact yung nasa possession nasa custody ng Register of Deeds at ang nawawala lamang ay yung nasa may-ari, no? Ang tinatawag po ito ng reissuance, no? Reissuance or replacement of lost title. Usapang Legal. Ano nga ba ang mga kailangan mong ihanda kung ikaw ang property owner? Makinig. Dahil unang-una pong napakahalaga, lalo na kung nawawala lang. Kung nawawala at hindi naman talaga ito nabaha, no? At posibleng ito ay kinuha ng kung sino man or na-misplace ninyo dahil minsan, no? Kahit ako nga rin, medyo burara ako paminsan-minsan, ano? Pakalat-kalat dahil matindi ang tiwala. Ang tawag doon, malakas ang tiwala natin sa ating mga kaanak. Syempre, may mga pagkakataon nagigipit, natutukso. Napakahalaga po na once ma-discover ninyo na missing or nawawala ang kopya ng titulo, yung owner's copy ng titulo, napakahalaga po na mag-execute agad ng affidavit of loss. Usapang Legal. Yung affidavit of loss na ito ay ipinapaliwanag po dito kung paanong nawala.
no? Ay, attorney, malay ko ba kung paanong nawala? Nakalagay doon po ito sa baul namin. May baul pa ba ngayon? Nakalagay lang po sa baul namin. Malay ko po ba kung paanong nawala? Siyempre, gagawan mo ng salaysay na ito ay hindi, tatawag doon, last mong pagkakaalam ay nakalagay ito sa baul ninyo, pero sa hindi maipaliwanag na dahilan at despite or sa kabila ng inyong paghahanap, na masinsinang paghahanap, ay hindi pa rin ninyo nakikita or hindi ninyo makita at pinapalagay ninyo na talagang nawawala na at hindi ninyo na mahahanap, yun po ang isasaad ninyo doon sa inyong affidavit of loss. Now, the question is, sino ang mag-i-execute? Ang mag-i-execute po nito, not necessarily yung may-ari, kung sino man ang huling na may possession or may custody dito sa kopya ng titulo ng property. Usapang Legal. Yun. Ngayon, hindi po sapat na meron lang kayong affidavit of loss, no? Dahil kung halimbawa ikaw na may-ari or kayong dalawa nagmamay-ari ng misis mo, no? Say conjugal property, no? Ay mahalaga po na yung kung sino man, yung asawa mo ay mag-execute ng special power of attorney pabor sa iyo. Halimbawa, ikaw ang nakawala, mister, nakawala ikaw. Si Mrs. kailangang mag-execute, no, ng affidavit ng special power of attorney, sinasabing ang asawa ko, si Mrs. mag-execute si Mrs. ng affidavit ng special power of attorney, sinasabing pinahihintulutan ko, binibigyan ko ng kapangyarihan ang asawa ko, si mister, ang asawa ko na execute ng affidavit of loss para ideklara na nawawala ang titulo ng aming lupa. Pangalawa, no, na pinapayagan ko ang aking asawa na magsampa ng petisyon, no, sa korte para ma-reissue ang title sa property namin, at pinapayagan ko siya na mag-testify sa korte para doon ipahayag, no, ang facts ng pagkawala ng title ng aming property. Usapang Legal. So mahalaga po ito, no? Kasama po, no, doon sa attachment ninyo, sa mga annexes or exhibits ninyo later on, yung special power of attorney. Without that, no, hindi po sapat ito. Hahanapin po ito ng korte, lalong-lalo na kasi maari pong magkaroon ng pagdududa dahil marami pong mga manloloko na kay Mrs. pala yung title, si Mr. mag-i-execute ng affidavit of loss dahil na naghiwalay na sila para lang makapanggancho. Kaya kailangan po yung special power of attorney. Hindi pwedeng hindi kayo nagkakaalaman ng inyong asawa. Usapang Legal. So if you have questions po, yan po ang ating tinatalakay. Kaya naman if you have questions, 0919-282-6485 o kaya naman po sa DZRH News Television Facebook page at DZRH News Facebook page bilang comment sa ating live feed tonight, at sumasagot po ako ng mga questions dyan. Ayan. At syempre pa sa DZRH TV 4K live stream sa YouTube, sumasagot din po ako dyan. Kumukuha ako ng questions dyan. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi. Si Jam 3473, magandang gabi. Teresita Atienza, magandang gabi. Aunt May, na-miss kita. Joy Garimbao, magandang gabi po sa inyo. At syempre pa, Grace Recta na Imag-Arabi Madam, hindi ho ba kayo binaha dyan? Ma'am Miss Gael Enriquez, Tristan Wyatt Gulay, Miggy Velia, magandang gabi po sa inyo. Jerry Magaysay. At syempre pa, Tita Ami Miraflor Garcia na never nag-absent. Parang si Miss Gael din. Magandang gabi, Ma'am Irene Almodovar, Roxanne Costo at maraming iba pa. Si Ginoong Bebot Gomez dyan sa Antipolo City ay nanonood sa atin. Magandang gabi po sa inyo. At syempre pa kasama po si Miss Jocelyn, ang kanyang beautiful wife na si Miss Jocelyn Gomez. Magandang gabi po sa inyo. Usapang Legal. Si Attorney James Toroba ay nanonood din sa atin kasama niyo ba si Ma'am? Magandang gabi po sa inyo. At syempre yung mga questions natin sasagutin po natin sa ating pagbabalik. Diyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Flash Report. Flash Report!
Niyanig po ng magnitude 5.5 na lindol ang bayan ng Governor Generoso sa Davao Oriental ngayong gabi. Sa tala ng PHIVOLCS, tumama ang lindol dakong 6:45 ng gabi. Tectonic ang origin ng lindol na may lalim na 26 kilometers. Naitahala ng ahensya ang intensity 2 sa Kiamba, Sarangani dahil sa lindol. Nagbabala ang PHIVOLCS ng posibleng aftershocks pero wala namang inaasahang pinsala. Flash Report. Flash Report! Antabayan po natin ang mga update kung mayroon mang update sa balitang yan. But anyway, balikan po natin ang ating talakayan. Usapang Legal. Ay, ingat po kayo pala dyan sa itong mga itong apektado ng lindol. Kasi sa General Santos City, ramdam na ramdam din po ng mga empleyado namin doon. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga taga General Santos City. Tinatalakay po natin tonight, may kinalaman sa pwedeng gawin or dapat, hindi ba lang pwede, no? Dapat gawin kung nawawala, nasunog, na baha, nasira, kinain ng anay, meron pa bang inaanay ngayon, no? Kinain ng anay, kinain ng ipis, kinain ng daga, no? Ang kopya ng original na titulo ng ating property. Usapang Legal. Ikaw, Miss Gael, no? Si Miss Gael, maraming properties ito eh. Miss Gael at Miss Ivy, no? Ivy Gutierrez dyan sa Pangasinan. Saan nyo ba tinatago ang inyong kopya ng titulo, no? Napakahalaga na sinisecure natin, hindi lang sa plastic, dahil yung plastic pwedeng kainin ng daga, no? Dapat medyo solid, no? Pero dapat din natatandaan natin kung saan natin inilalagay, kasi minsan kagaya ko, nakakalimutan ko eh. Minsan ang telepono ko hindi ko na malaman kung saan napunta eh. No? Kaya malaking bagay sa akin yung relo ko na pag pinindot ko tumutunog kung nasaan yung relo ko. Pero wala namang ganun sa ating title, hindi po ba? Usapang Legal. Dapat meron din listahan nasaan ba yung location ng ating mga importanteng mga dokumento. But anyway, no? Binanggit na po natin kanina na we need to execute, or kung sino man ang huling may hawak ng kopya ng titulo ay siya yung mag-e-execute ng affidavit of loss. But, no, kagaya nung sa question ni Miss Teresita Atienza, kung paano daw, kung nakapangalan ang titulo sa magulang na namayapa na. Tapos, 7 ang anak. Sino ang mag-i-issue ng affidavit of loss? Sino po ba ang may hawak ng affidavit of loss? Pangalawa, yung mga kasama niya, kung halimbawa po 7 ang anak, no, yung 6 na hindi in possession, no? Yun pong 6 na yun, mag-i-issue naman ng special power of attorney. Para at least nagkakaalaman sila na, oy, wala sa aming 6, no? Dahil nasa iyo, no? At ikaw ang nakawala. Kaya ino-authorize ka namin na mag-execute ng affidavit of loss. Usapang Legal. Ngayon, kapag ka po meron na kayong affidavit of loss, ano, syempre mahalaga po, no, na meron na itong affidavit of loss na ito ipapa-annotate ninyo sa Register of Deeds. Saang Register of Deeds? Kung saan located or sinong may jurisdiction doon sa location ng property. Say for example, kung nasa Palawan yan, edi si Register of Deeds ng Palawan. Kung nandito yan sa NCR, di dito sa NCR. Kung nandyan yan sa Cavite, edi dyan yan sa Cavite. So doon po. No? Kung nandyan yan sa Marinduque, edi doon sa Marinduque ipapa-annotate. Ayan. Usapang Legal. Meron pong binabayaran ito. Hindi naman kamahalan. Siguro wala pang 500 pesos, no? Babayaran sa Register of Deeds pagpapa-annotate. Tapos, yun pong once na na-annotate na, no? Nakalagay po doon na merong affidavit of loss executed by ganito, no? May entry po doon, no? Ito pong annotation na ito, other than yun ay gagamitin nyo later on, ito pong annotation na ito ay nagsisilbing warning, no, para sa iba na gustong mag-transact sa property. Halimbawa kasi na ninakaw pala ang kopya ng title ninyo or tinago ng asawa ninyo na kayo ay nagkahiwalay na at nagka-bitter kayo sa isa't isa, no? At yung isa ay may interest sa property, gustong suluhin, at least, no, kung halimbawa
halimbawang itatransact ang property na ito, ay may warning na, oy, transact at her own risk dahil merong claimant nito, kaya nga may affidavit of loss. Yan. So, wag po ninyong ipagpapawalang bahala yung annotation. Hindi po sapat na may affidavit of loss kayo. Hindi yun sasapat kapag kayo ay nagpetisyon sa korte para sa reissuance ng title because hahanapin yung annotated na certified true copy. Once po kasi na na-annotate ito, kukuha kayo ng certified true copy na doon sa last page, no, ay o kaya naman sa huling bahagi, no, ng inyong sa hulihan ng kopya ng title, nakalagay doon, nakasulat na doon yung affidavit of loss. Usapang Legal. Kapag ka po meron na kayong certified true copy na merong annotation ng affidavit of loss, makinig, hindi pa rin natatapos, no? Kukuha po kayo ng certificate, no, of no pending case. Bakit kailangan ito? No? Baka po kasi hindi naman talaga nawawala. Baka naman meron itong mga halimbawa ay nasa custody ng kung sino. Baka naman ito ay nasa custody ng court. O baka naman ito ay na-cancel na ng court. No? O baka naman ito ay nai-award na sa ibang tao matapos ang hearing, di ba? O matapos magkaroon ng kaso. Kaya naman ay may pending na kaso papatungkol dito. Usapang Legal. So mahalaga po yung certification mula sa korte na walang pending na kaso involved itong property ni ito. Kinukuha po ito sa clerk of court sa regional trial court kung saan located ang property. So again, kung nasa Marinduque kayo, ay doon kayo kukuha sa regional trial court ng Marinduque. Yun po may jurisdiction doon sa location ng property. At dahil nga po ito ay mag-i-involve ng kaso sa korte, kakailanganin po ninyo ng serbisyo ng abogado. No? Maari po kayong magpatulong sa public attorney's office kung wala naman tayong sapat na ari-arian or sapat na halaga na income, or pwede rin po tayong dumulog sa IBP. Kaya lang kasi pagka mga property po ang pinag-uusapan, syempre yan po ay may value, medyo mahirap pong makakuha ng pro bono kapag ka po ganyan. Usapang Legal. Ang tanong, attorney, magkano ba? Kaya nga po napakahalaga, no? Napaka-iingatan ang original na kopya. Yung certified true copy, okay lang na ma-misplace, masira. Pero yung original, hindi po pwedeng mawala yun. Although, hindi rin po dapat pakalat-kalat yung certified true copy because baka po pag-ugatan pa ng mga peking dokumento. Kaya hindi po, napakahalaga po ng iba yung pag-iingat. Usapang Legal. So, kapag magkano, depende po sa inyong usapan. No? Mga lowest na narinig ko is 75,000 ang acceptance fee. Hindi ko po alam ang depende sa ilang per title po kasi ang usapan, no? Depende po. So plus pa yon. So depende po sa inyong usapan. Ito po naman ay batay dun sa nabasa kong IBP. Pero IBP recommendation parang 2019 pa yung nakita ko eh. So, tsaka ito po ay depende din sa lawyer. Kung syempre sikat ang abogado ninyo, kung abogado de Campanilla, sabi nga ni abogado de Kuliling. Abogado de Tuliling pala. Usapang Legal. Kapag po gano'n, saan nagmamatter po, kung medyo big time ang lawyer nino, syempre medyo may kamahalan. Pero yung mga minimum, yun, nabanggit ko na po. But syempre, nasa pag-uusap pa rin po ninyo. Okay? Pagkatapos po, pag nakakuha na kayo ng lawyer, maghahanda po yan para sa judicial affidavit. Ano man yung judicial affidavit? Ito po yung tinatawag na tanong salaysay. Kasi kapag po dating po sa korte, magte-testify po kayo para hindi na matindi pa ang tanungan at isa-isahin pa, no? Para pagdating doon, yung nag-execute ng judicial affidavit ay yung sumagot doon sa tanong salaysay, yun na ay ang itatanong na lang, hindi na iisa-isahin yung detalye, yung facts ng kaso, no? Ang tatanong na lang ay ikaw ba halimbawa si Jerome Lorenzo, no? Halimbawa ikaw ba si Jerome Lorenzo na nag-execute ng affidavit na ito?
merong judicial affidavit or ikaw at state your name, anong pangalan mo, anong edad, saan ka nakatira. Pagkatapos natatandaan mo ba na ikaw ay nag-execute ng affidavit of loss, no, in relation to this case, no, para magsampa ng petisyon para ma-issuehan ng bagong titulo ng title, ng owner's title itong property na ito. Opo, may papakita ako sa yung judicial affidavit at may pirma na ganyan-ganyan. Nakikilala mo ba ito? Opo, no? Merong nakapirma dito sa second or third page na sa ibabaw ng pangalang Jerome Lorenzo, no? Ikaw ba ang pumirma nito? Sa iyo ba itong pirma? Opo, ayan. Para gano'n na lang ang tanungan. At ang susunod na nun, no? Hindi na iisa-isahin pa, hindi na babasahin yung mga questions doon. Now, pagkatapos po noon, yung tatanungin na kayo, pwede pong mag-appear, no? Ang prosecutor, usually magtatanong ang prosecutor, no? On behalf doon sa Office of the Solicitor General kasi kumakatawan din po sila sa estado, no? Pagkatapos pwede rin pong magtanong ang huwes kasi titiyakin niya na gusto po niyang tiyakin na ang affidavit ang inyong title na ito ay totoo ngang nawawala at baka naman kasi isinangla ninyo, ano? Baka kasi naman isinangla ninyo gusto ninyong manggancho kaya nag-execute na lang kayo ng affidavit of loss dahil alayaw na ninyong bayaran yung pagkakautang kaya uutakan ko to, kukuha na lang ako ng bagong title. Mali po yun. Perjury po iyong matatawag at may kulong po yun. Usapang Legal. Ayan. So, ay ikot-ikutin kayo ng judge, no? Para lang matiyak na hindi kayo nanloloko sa korte at totoo ngang nawawala, no? At hindi itinago lang ng asawa ninyo or hindi ninyo itinatago, no? So, yun po. Ngayon, kapag meron din pong filing fee ito, hindi naman kamahalan. Yan. Tapos patatawag po pag magsiset po ng mga hearing dates, ano? Kailangan pong mag-appear kayo doon, no? Napakahalaga po ng appearance ninyo sa korte. Yan. Doon po kayo magte-testify. At after nun, halimbawa ay ilang depende po sa schedule ng korte, doon po no i-issue po ng desisyon, no? Kung kumbinsido po ang korte na totoo nga na ay nawawala nga ito o nasunog nga ito or nabaha nga ito, syempre mag-i-issue po magdi-decide po ang korte at no kung totoo nga na-establish na kumbinsin ninyo ang korte, sasabihin na, inuutusan ng korte ang Register of Deeds na mag-issue ng bagong ng replacement ng title itong si Jeric Barreto kapalit nung nawalang or nasunog or nabaha na titulo. Usapang Legal. Pero hindi pa po doon natatapos. Bakit? Mag-aantay pa po kayo ng 15 araw mula sa pagkakatanggap ninyo ng notice ng desisyon, no? Para po naman sa tinatawag na Certificate of Finality. No? Ibig sabihin na tapos na, walang umapela. Ayan, kasi may mga pagkakataon ng mga apela po, di ba? Yun, kasi meron palang ang tawag doon, meron palang nagsasabi na hindi, kaya yan, hindi yung totoong nawawala nasa akin, may mga ganon, no? May mga ganon dispute pa. Anyway, no? So, kapag po final na, no, after 15 days, kuha kayo ng Certificate of Finality. At the same time, kukuha kayo ng certified true copy ng desisyon. No, kahit pa nabigyan na kayo ng korte ng kopya ng desisyon, syempre original yon, hindi po ba? Kukuha po kayo ng certified true copy mula sa korte. At yung certified true copy ng desisyon, at the same time yung certificate of finality, yun po ay dadalhin sa Register of Deeds. At meron pong babayaran. Tayong binabayaran no? Meron pong babayaran. At meron kayong i-fill out doon na form, no? Merong EPEB number, yun po ang gagamitin ninyo para sa pagkiklaim naman later on. Yun yung patunay ninyo na, nag-apply talaga ako ng bagong title. Inaantay ko yung bagong kopya ng titulo ng aking property. Usapang Legal. Tanungin po ninyo, ma'am, sir, gaano po katagal para babalikan ninyo, no, magfa-follow up. Hindi po ora-orada, hindi po ngayon agad. Dahil yung pong mga materyales sa pagtitulo, yung material, no, ng titulo ng
yung physical copy ng title, special na papel po yun. Meron pong mga security code. So, hindi po yan yung ipiprint lang doon sa bond paper. Na? Special po yan, yung parang ginagamit sa pera. Ganun po yung material doon. Usapang Legal. So, napakahalaga po ng steps na ito na dapat ninyong sundin. No? Wala po tayong choice kundi gawin ito kapag ka nawala, nasira, nasunog, nabaha ang ating title. Usapang Legal. Now we proceed. Magandang gabi po muna Ma'am Irene Almodovar, Moonbeats, Maya Bell. Magandang gabi sa iyo Joy Garimbao and Maricor Angeles. Magandang gabi sa iyo Ivy Gutierrez at maraming iba pa. Minsan po matagal dumating yung mga messages ninyo kaya hindi ko agad nakikita. Pero wag po kayo magtatampo ha kung hindi natin agad mabasa. Okay, Maricor Angeles, magandang gabi sa iyo at yung iba pang nanunood at nakikinig. Magandang gabi po sa inyong lahat. Usapang Legal. Yung unang, next question please, RHTV. Yan. Attorney, pinahiram po kasi ng papa namin yung title sa kapatid niya pero ngayon po ay ayaw nang ibalik. Ano po ang maganda namin gawin? Yan. Yan ang malaking problema. Ang question ko, yung kopya lang po ba ng title o pinahiram na inilipat? Ay, naku, napaka-komplikado nito. Kaya paalala po sa ating mga kababayan, sabihin na nilang maramot kayo. Pero wag po kayong magpapahiram ng kopya ng titulo ng inyong property. Kasi diyan po nag-uugat, no? Diyan po nag-uugat yung napakaraming problema. Unang-una, pwede pong gawa ng mga fraudulent transactions, pekein ang mga dokumento. Ayun, hindi po dapat yan pinapahiram at hindi rin po dapat na nalilipat kung kani-kanino ang mga detalye, no? Mas parang kagaya din po yan ng birth certificate, although ang birth certificate madaling kuhanin basta kayo ang may karapatan, no? Pero kasi makukuha dyan yung mga detalye ng property ninyo. Kaya dapat ay pinag-iingatan. Usapang Legal. So maari pong gamitin paano kung iprenenda. Ang tawag ng prenda? Sinangla. Nauubusan ako ng paano kung isangla ang property ninyo? Ay anong gagawin ninyo? So malaking problema, napaka-komplikado. Paano kung gawa ng peking special power of attorney? Din patay na ang buto-buto. 'Di ba? Delikado po kayo, no? Maari pong gawa ng peking deed of sale. Maari pong gawa ng peking anumang deed of conveyance kagaya ng deed of donation para mailipat ang title sa kanilang pangalan. Napakalaki pong problema, no? Ay paano pa ang inyong mga katibayan later on, no? Kung naibigay ninyo sa iba o napahiram ninyo sa iba ang kopya ng title ng inyong property. Usapang Legal. Kaya again, no? Sabi niya bakit kaya ipinahiram? Oh, 'di ba? Yun din ang malaking question, no? Again, sabihin na nilang maramot kayo, no? Wag po ninyong ipahihiram ang kopya ng inyong titulo. Ayan. Kasi napaka-delikado. Now, iba pa pong usapin. Kung halimbawa pinahiram ang property mismo, 'di ba? Paano pong pinahiram ang property mismo isinangla? No? Ginawa ng title sa kanilang pangalan. Malaking problema. Kapag ganyan, tapos sila pa ang may position pa sila doon sa property ninyo, laki-laking problema ninyo. Usapang Legal. So wag magpapahiram. Ngayon, ano po ba ang gagawin? Siyempre, unang-una, kausapin po ninyo ng masinsinan. Uy, tita, tito, kailangan babawiin na po namin ang titulo namin, no? Hindi ko alam baka naman prenenda po ninyo, no? Prenenda ng tatay ninyo. Kung prenda po ito o isinangla, kailangan po munang bayaran, no? Ang pagkakautang. Pero kung ito ay hiram lang talaga, no? Abay mahirap po, no? Kung hiram lang talaga at ginawa ng kung ano bang purpose, no? Bakit nang hihiraman, no? Kasi hindi naman kagaya ito nung halimbawa hihiram ka ng cellphone at maitatawagan lang po ako pero pahiram po ng title para saan? Para ke? Ano? Anong dahil? Anong paggagamitan? Wala akong ibang naiisip na dahilan o gamit para pahiram ang titulo. Maliban na lamang kung merong masamang intensyon or gagamitin para sa personal na pangangailangan. Like, natatandaan ko, meron tayong lumapit dito, hiniram ang title ng property
pagkatapos ginamit na pangpiyansa, property bond, no? Dahil nakulong sa droga. Naku, kapag ka ganun eh. 'Di ba? Parang makulong ka dyan, bahala ka sa buhay mo. Usapang Legal. Lalo na kung totoo, di ba? Ayun. So, napakahalaga po na hindi natin ipahihiram ang title natin. Yan. Hindi po sufficient yung impormasyon na naibigay sa atin. But kung halimbawa po naipahiram na nga sa una, kausapin yung masinsinan. Maganda rin. Kumuha na kayo ng kopya ng yung certified true copy ng title para at least alam na ninyo ano kayo nangyari sa property namin. No? Since nasa kanya ang kopya ng say for example, kopya ng title, ano kayo nangyari? Baka nagkaroon na ng mga transaksyon. Baka naipalipat na, hindi na sa pangalan ni tatay ang property. Baka nasa pangalan na ni uncle ang property. Or worse, ibinenta na pala ni uncle, no? Sa ibang tao at nailipat na ang title sa ibang pangalan. Naku, napakahirap. Kaya titingnan muna ano na ba ang status. Pangalawa, hingin nyo na ang kopya. Kung hindi ibibigay, pumunta po kayo sa barangay. Dahil po kapag magkakapamilya ay mahalaga po yung dumaan muna sa paghuhusay. Ang Bisaya yata yung husay. Pag-uusap sa barangay. At kapag po hindi nakuha sa maayos na usapan sa barangay, saka pa lang po kayo makakadulog sa korte. Usapang Legal. Para saan? Para ibalik. No? Depende po ang aksyon sa korte. Your lawyer would know this, pero depende po ito sa kung anong nangyari. Kung halimbawa po possession lamang at yung physical copy ng title pero walang mga milagro na dokumento, surrender noong title, halimbawa nung kopya ng title. O kung halimbawa naman po ay yung naipangalan na sa iba, naku, napakalaking problema, reconveyance at anuman halimbawa dokumento na nagsasabi kung naging dahilan para maipalipat ang titulo, ipapadeclare po ito na walang visa or void, no? Na illegal, na na-obtain, no? Tsaka pa lang po, mahaba na pong proseso at wag na po nating paabutin doon. Kaya unang-una, wag magpapahiram. Ano ngayon kung maramot kayo, di ba? Usapang Legal. Anyway, meron po title tuloy. Meron pa po tayo mga questions pero may commercial lang po tayo at sasagutin pa po natin Ma'am Wilma Villaflor ang inyong ang inyong question. Wala siyang question pero bumabati lang siya. Magandang gabi po sa inyo. At ganun din sa inyo Verhel Sakdalan. Sabi ni Ma'am Teresita, dapat pala, ingatan talaga ang titulo para walang sakit ng ulo. Medyo burara din ako, attorney. Pareho tayo minsan. Pero kapag importante talaga, wag. Ang lagi kong nakakalimutan ang cellphone ko. At saka ang susi ko. Pero so far, ang titulo, dahil wala naman akong title. Ayan. Pero napakahalaga po na ingatan ang ating mga mahalagang dokumento. Pati na rin yung passport and IDs ninyo. Usapang Legal. Ayan. Melvin Letrodo, magandang gabi sa iyo. Aunt May, magandang gabi. Magbabalik pa po tayo, no? Padala yung questions para masagot po natin. Magbabalik po tayo, ilan po muna mga paalala. Diyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. This time check is... Sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. DZRH, Usapang Legal, kasama ang panyara ng bayan, Attorney Rina Seco. Magandang gabi po sa inyo, Ma'am Angelina Palikbar, gayon din sa iyo, Zon de la Cruz, magandang gabi dyan sa Pampanga, Rogelio Bruno at Vanji Lubaw. Ang namimiss ko isa pa, si Ma'am Nora Abordo. Kumusta kaya si Ma'am Nora? Kasi taga dyan siya sa Aurora. Baler po ba kayo, Ma'am Nora? Sana nakarecover na ang inyong lugar, ano? Or nakarecover na kayo mula sa pananalasa ng bagyong Yuan. But anyway, balikan po natin ang ating talakayan dahil tinalakay na po natin, no? Kung paano makakakuha muli, no? Pari-issue ng owner's copy ng inyong titulo. Meron pa po tayong mga questions. Magandang gabi po sa inyo. So question ulit, DZRH News TV.
Ayan. Attorney, nung 2019 ay pinahiram po ng papa ko ang titulo sa uncle ko kasi po binenta na niya ang share niya sa Mana. Sabi po gusto na patituluhan ng buyer ang nabili nila at kailangan nila ang titulo. Nagtiwala po si papa at yun na nga po napahiwalay na nila ang portion na nakuha nila. Ngayon po binabawi na si titulo. Ang hirap po nilang kausap hanggang sa kinamatayan na po ni papa. Ngayon po ay nasa proseso kami, nasa kanila pa po yung title pero nakapangalan pa rin naman sa papa ko. Ano po ang mainam na gawin? Usapang Legal. Definitely hindi po kayo mag-affidavit of loss dahil alam po ninyo kung na kanino. Syempre again, pumunta po kayo kausapin po ninyo yung masinsinan. Pangalawa, dumulog po kayo sa barangay if you live in the same barangay. Kung hindi man po, dumulog na po kayo sa korte. Para saan? Para po sa specific performance. No? Maganda po na kumuha na kayo ng certified true copy at nalaman ninyo na nasa pangalan pa rin naman ninyo ng tatay ninyo ang title. Tingnan po ninyo sa likod. Kasi ang sinasabi po ninyo, nagpakuha na ng bagong title, no? Para doon sa nabili or nabenta ng uncle ninyo. So, it's either po kasi na inannotate lang, malamang inannotate lang doon sa likod. Tingnan po yung likod ng certified true copy. Malamang po inannotate lang doon na meron ng naibenta or naawas na, say for example, 1 hektarya ito, naawas na yung kalahating hektarya. Tingnan po ninyo. So, kung hindi po ganun ang sitwasyon, baka hindi undivided pa rin yung title. Yes, undivided pa din yung title ng property or hindi pa na-i-split. Maganda po, kung hindi pa rin po isusurrender, magpa-file po kayo ng petition sa korte para sa surrender ng title. Kung hindi pa rin po isusurrender, ang gagawin po dyan ng korte, ika-cancel yung title na nasa kanila at mag-i-issue ng bagong title. No? So, mag-i-issue lamang po ng bagong title kung existing po or buhay pa or kung nandiyan available pa yung owner's copy, ang gagawin po ng korte, ika-cancel po yan para ma-issuehan po kayo ng bagong title. Usapang Legal. Yun. Pero kailangan po ninyong mag-exert talaga ng effort kasi patutunayan po ninyo sa korte na hindi talaga nagko-cooperate or hinuhold talaga yung kopya ng titulo. Yan. Next question please. Yan. Please do discuss also po for single people never married and no kids who has the legal right to claim the real property if a single died. Itong property na ito ako ay hindi nakuha sa mga magulang. Okay, kapag po ang isang single na tao ay namatay, no? Wala po siyang anak, wala po siyang asawa, automatic ang tagapagmana po niya na naiiwan ay ang kanyang magulang. Ngayon, kung wala na po siyang magulang, magmamana po sa kanya ay ang kanyang mga kapatid or kung wala siyang kapatid, ay yung, say for example, 2 magkapatid, yung isa patay na pero may naiwang anak. So, yung mga pamangkin niya at saka yung naiwan niyang kapatid, yun ang magmamana sa kanya. Usapang Legal. That is kung wala siyang naiwang will. Pero kung na may naiwang will, no? Halimbawa po, wala nang magulang, walang asawa, walang anak, at wala nang magulang, libre po siyang ipamigay, no? Kahit kanino ang kanyang property, no? Dahil wala naman siyang naiwang compulsory heir, no? So pwede sa kasambahin niya, kaibigan niya, girlfriend niya, boyfriend niya, no? Kung sino man, or pwede niyang i-donate sa kung saan, no? Pero kung may magulang, automatic po magulang ang magmamana. Kung walang naiwang will, so ibig pong sabihin kapatid o pamangkin ang siyang magmamana. Usapang Legal. Oy, madalang ko po matempuhan ang program nyo, kaya sa replay na lang po ako. Brian po, OFW sa Malaysia. Oy, magandang gabi po sa inyo dyan sa Malaysia. Okay, next question please. Ito yung pinakamahaba. Ayan. Ito po ang problema ko, attorney. May binili po kaming lote. Ang nagbenta po ay mga magulang bago sila umalis ng Pilipinas. Sa kadahilanan pong nawala ang kopya ng title ay may hinold po namin yung 50,000 pesos para sigurado naman kami na aayusin nila yung pagkuha ng bagong titulo. Bale, nag-migrate na po pala sa US pero may SPA sila sa anak para asikasuhin ang title at
magpirma sa DOAS once ma-okay na. Kaso po namatay ang owners at yung dalawang anak na iwan naghahabol. Ngayon po nagpa-adverse claim pa sa lupa. Ano po ba ang karapatan naming buyer? Usapang Legal. Hindi ko po maintindihan kung bakit nagpa-adverse claim. Dahil kung sinasabi ninyo, nasa kanila pa rin ang title ng ibig sabihin kung halimbawa sinasabi ninyo na nasa magulang pa rin ang title ng property, bakit po nagpapa-adverse claim? Usually dahil magmamana. Ngayon, sa mga sitwasyon po na hindi completed ang documentation ng transaksyon at kinamatayan na ng seller, medyo may komplikasyon lang po ito. Gusto ko pong sabihin, gusto ko lang pong maipaliwanag at gusto rin sana po'y maipaintindi ninyo sa mga tagapagmana nitong seller na dapat nilang igalang yung transaksyon na ginawa ng kanilang mga magulang. Usapang Legal. So, dapat po nilang igalang ang transaksyon o ang bentahan na ginawa ng kanilang mga magulang. Dapat din po, magpatuloy yung kanilang pagpuproseso ng pag-reissue ng title ng property para po makumpleto din or matapos po ang inyong transaksyon. Ngayon, unang padalhan po ninyo, napakahalaga again ng demand letter para sabihin at ipaalam din po ninyo sa kanila ang inyong kahandaan na magbayad na paggaduhan or bayaran yung kulang pa na 50,000 upon presentment or upon turnover noong original na owner's copy. That way, na-i-establish ninyo na hindi kayo ang nagkaroon ng problema, na sila ang nagkaroon ng diferensya dahil hindi nila naibigay sa inyo ang kopya ng title. At syempre pa na mag-execute na ng deed of sale. Kaya lang ang komplikasyon po nito dahil naabutan na ng kamatayan, kailangan po mag-settle ng estate ang mga tagapagmana. Pero dapat, habang doon sa settlement na ito, dapat din po ay iginagalang yung transaksyon na ginawa ng kanyang mga magulang. Ito po ang pinakamagandang gawin ninyo. Mag-file po kayo ng adverse claim doon sa property. That way, hindi rin po na itatransact yung property dahil kayo na ang nagkaroon ng karapatan dito sa property na ito. Usapang Legal. Maganda po na makisali po kayo doon sa settlement of estate dahil bago pa po magkaroon ng bahaginan o ng pagmamana yung mga anak, kailangan po munang yung mga obligasyon or mga tuparin na naiwan nitong namatay ay maisakatuparan or magawa muna bago pa sila magmana. Kasama na din po dito yung kanilang pagbabayaran na estate tax. Ayun. At dahil hindi naman po kayo ang may kasalanan kung bakit hindi agad na execute ang deed of sale, kasi I would assume wala pa kayong deed of absolute sale. Dapat po yung sa settlement of estate ay hindi kayo dapat ang sasagot doon sa portion na nabili ninyo. Kasi meron pong 6% na estate tax, hindi po ba? So dapat ang sa inyo lang, kung sakasakali, depende sa kasunduan ninyo, maaring kayo ang sasagot ng capital gains tax kung ito po ang inyong napagkasunduan. Usapang Legal. But napaka-urgent po na mag-execute kayo ng affidavit of adverse claim for 500 pesos babayaran doon sa Register of Deeds. Affidavit of adverse claim kayo, pagawa niyo na po sa lawyer. Alam po niya kung anong ilalagay doon at mahalaga po na magawa ninyo ito kaagad kasi baka i-dispatcha yung property ng mga tagapagmana. Ayan. Usapang Legal. Anyway, it has been a good evening. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa akin. Thank you very much, Angelina Palekbar at yung iba pang nanunood sa atin. Florence Regalo, Henry Dolohan, Zon De La Cruz at Gael at maraming iba pa. Thank you very much. Magsama-sama po ulit tayo on Thursday. Same time, same station, same social media platforms. Nakasama ko po sa kabilang side si Jeric Barreto at syempre mga taga DZRH TV at DZRH or MBC IT Department. Ako naman po ang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang tabayanan po sa susunod na programang Lunas at Lunas Extension para po sa mga mahalagang impormasyon tungkol naman sa kalusugan.
Sumainyo ang mga dagdag kaalaman sa batas. Hatid ng Panyera ng Bayan. Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Tuloy-tuloy